Mga sangkay, hindi ko alam kung ano na po ang nangyayari kay VP Sara. Mayroon po kasi siyang statement ngayon na talagang namang magugulat ka. So hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan? Wait lang, lakas ng tunog. Mga kababayan na nasa iba't ibang bansa, shoutout po sa inyong lahat. So ito nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding mga pasabog ni VP Sara. Okay. Napaisip lang kasi ako mga sangkay kung mayroon pong amnesia na si VP Sara. Ako mga sangkay, hindi pa ko yung totally katulad ng iba na 100% talagang binabakbakan, binabanat-banatan ang Vice Presidente. Ako sakto lang mga sangkay, chill lang. Minsan nagsasalita po tayo kapag binabanatan po niya si PBBM na wala na po sa lugar. Pero mga sangkay, eto, nagulat na naman po tayo kasi meron po ditong lumabas na statement niya, talagang magugulat ka mga sangkay at mapapaisip ka kung ano bang nangyayari kay VP Sara. Well, anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto. Dito mga sangkay, sabi ng nag-post, nakikipagtalo sa kanyang sarili. Nakikipagtalo daw po si VP Sara sa kanyang sarili. Nahuli na naman daw kasing nagsisinungaling. So ano kaya ito mga sangkay? Ito, panoorin po natin mabuti. I did not make an assassination threat to... Wala daw po siyang ginawang pagbabanta, lalong-lalo na po yung pagpapabagsak, pagpapatumba kay La PBBM. Ito po yung pinakabago niyang statement ngayon na pinag-uusapan na naman po, mga sangkay. Ulitin natin. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Ako natawa ako nito mga sangkay nung na panood ko to, sabi ko, wait. Ano ba nangyayari sa ating Vice Presidente? Bakit parang naliligaw na naman po siya mga sangkay sa kanyang sinasabi? Eh, di ba nga po, mayroon pong pagbabanta kila PBBM? Mamaya, papanoorin po natin yan. Sila nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Sila lang daw po ang nagsasabi, mga sangkay. So, ang dating po dito, para pong ginagawa pong mangmang ang lahat po ng mga kababayan natin ng ating Vice Presidente. Recorded po yan, mga sangkay. May video po yan. Mamaya, papanoorin po natin ng sabay-sabay. Do not say that. May Hindi daw po niya sinabi, di ba? Ngayon, eto mga sangkay. Ito yung kanyang original na sinabi. Usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No Malinaw. Sabi pa niya, no joke. joke. No joke. No joke. Ako mga sangkay, wala naman ako problema kay VP Sara. Magbardago lang kayo dyan, wala akong pakialam. Pero yung lulukohin na yung taong bayan na mga statement na pambobola, aba, yun po ang mali. Mga sangkay, pakinggan nyo to, oh. Sabi niya, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang daw po nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Do not say that. Di daw po niya sinabi. Oh, balikan natin mga sangkay. May kinausap na ako na tao. May kinausap na daw po siyang tao. Sinabi ko sa kanya, Sinabi daw po niya sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, BBM, si Lisa Lisa, Araneta, at si Martin Romualdez. No Martin Romualdez. joke. No joke. Ngayon ba tayo maniniwala? Sa naunang Sara o yung bagong nagsalitang Sara?
Nakakaano eh, no? Teka lang, bakit ganito yung mga statement ng Vice Presidente? No joke. No joke, oh. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbilin na daw po siya. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Di ba? Huwag kang tumigil. Hanggat hindi mapatumba. And then he said yes. So may kinausap siya. Ngayon, dinideny niya actually yan mga sangkay na hindi daw po yun assassin o kung ano man. Kasi wala naman po siyang nabanggit daw doon. Well, common sense, guys. Ano yun? Mangkukulam, kinausap ni VP Sara. 'Di ba? Nakakaano lang eh, no? Nakakatawa na lang yung mga ganitong klaseng statement. Mga sangkay. Tayo mga Pinoy, sana huwag tayong tangatangahan, ha? Titingnan po natin kung ano nga ba talaga yung legit na information. I'm sure, may iba dyan maniniwala na wala daw pong pagbabanta na ginawa si VP Sara. Well, recorded po yan, mga sangkay. Eto. Ayan, no? Bagamat, ito yung reason pa nila dyan. Hindi. Kasi ano kasi yan? Unconditional. Conditional daw po kasi yan. Hindi pala unconditional. Conditional kasi yan. Just in case. Itutumba daw po siya. Meron pong magpapabagsak o magpapatumba kay PBBM. Well, anong paman ang rason dyan, mga sangkay, malinaw pa rin po ang lahat. Ito po ay malaki at matinding pagbabanta sa first family. Kaya nga hindi po ako nagtataka, mga sangkay, kung bakit ganun din po magbanta yung mga dilawang DDS sa mga vlogger. 'Di ba? Ganun po sila magmura, ganun po sila kaaangas. Kasi ito po yung mga sinusundan nila. 'Di ba, mga sangkay? Malinaw naman po. Panoorin po natin. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Nagbilin pa. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. You see? Alam nyo guys, ito pa ang matindi dyan. Hindi po natin alam kung gawa-gawa na lamang po ang kwento na ito, mga sangkay, na may magpapatumba daw po sa kanya, may banta sa kanya. Dahil nga po tinulungan po siya ng NBI. Pinatawag nga po para alamin kung totoo nga ba, kung tutukuyin kung sino yung nagbabanta sa kanya. Hindi po siya lumapit. Sa madaling sabi, kwento-kwento lamang po. You see guys? At kasama nga po yan, mga sangkay, eto kasama po yan dito sa impeachment complaint, itong pagbabanta niya. Malalim po yan sa Pangulo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huling araw ng sesyon, in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa kasaysayan. Mahigit Grabe. 200 mambabatas ang pumabor sa pagpapatalisik sa bise Actually, nadagdagan po yan ngayon, mga sangkay. Marami po ang humabol ng mga kongresista. dahil umano sa paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng bayan, katiwalian at iba pang krimen. Nakatutok live si Tina Pangaliban Perez. Tina. So ayan, mga sangkay, kasama po dito, binanggit sa reklamo, yung halimbawa na lamang po yung banta kay PBBM. Ito po, kasama po dito, mga sangkay. So malabo po talaga makalusot ito. Ayan, no? Malinaw naman po, di ba? May kontrata na nga eh. Tama yung sinabi po ni Thea Tan. Wala raw threat, pero may nakontrata na. Di ba? Sabi niya dito nung una, kapag tinumba daw po siya, ipapatumbad niya rin daw po si PBBM, si Lisa Romualdez. Hindi daw po yun joke. Then after po niyan, mga sangkay, ito yung November 23, 2024. Then February 7, 2025, ito na po yung kanyang statement. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Kanino ba talaga tayo maniniwala? Sa naunang saraw dito. Tingin nyo guys, may amnesia na si VP Sara? Comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba.
Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Magaganda po yung topic natin dito. Patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. At patungkol po sa Bible prophecy. So, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ngayon din, pagkatapos ng ating vlog. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.